Magjo-tutorial ako about sa paano mag-send ng remittance money from Malaysia to Philippines through Western Union to GCash. First, open natin ang Western Union. Then, nakalagin na ako dito. So, ito na yung mga past na transaction ko. So, ngayon, start new transfer tayo. Start new transfer. Click lang natin. Then, pag may receiver na kayong na-save, punta kayo dito sa existing receiver. Pero pag wala, dito kayo sa new receiver. Sa akin dito ako sa sige, try natin sa new receiver. Ilagay lang natin yung isasend natin. Yung ilalagay ko is 5306.28. Ayan yung rate ngayon is 15.29 pero 15.2924. Pero sa Touch 'n Go 15.27 lang. Instant bank transfer, ito yung piliin natin. May fees na 10 ringgit. Tapos ito yung how do you want to pay. Sa akin, public bank siya manggagaling, so i-click ko itong instant bank transfer. Then ilagay naman na, then okay na. Tapos may siya, fee pala na 10. So, i-less natin yun. Magkano yun? Wait. 5306.28 less 10. So, i-edit muna natin to. Bali, 529. Wait. Ay, sakto. 5296.28. Ayan, para magsaktong 306.28 lahat yung total kasi may fee na 10 ringgit. Then, how do you want to pay? Tapos, yung receiver pala, yung ilagay ko is GCash. Ito, i-click natin. Send up to 30 ringgit. Pwede yung GCash natin. Yung iba is mababa yung ayan. How does your receiver want the money? Pag gusto niyo yung bank account, i-click niyo ito yung bank account. Pag cash pick up naman, ito yung i-click niyo lang. Same lang naman yung rate nila ngayon. Then, babayaran ko through public bank na online. Then, okay na siya. Delivery time in minutes. Then, next. Click natin itong next. Then, ayan, maraming do not proceed with your money transfer if you have been asked to send money. Pero sa akin, okay naman kasi ako naman yung Then, accept natin. Then, dito piliin nyo kung saan manggagaling yung isisend nyo. Sa akin, manggagaling sa public bank ko dito sa Malaysia. Pag may bank sa inyo, di-click nyo yung may bank. Then, ganyan siya. Basahin nyo kung gusto nyong basahin din sa akin, continue to pay. Then, itong receiver ang ilalagay ko, itong name ko, GCash. Click lang natin. First name. Okay na yan. I-double check nyo lang yung info. 91935898823. Then, ilagay nyo yung purpose of transfer. Sa akin is saving and investment. Pwede din itong family support or living investment. Pero sa akin kasi is magkahalo. Kahit na i-click ko. Sa akin, saving investment or family support. Depende sa inyo. Then, source of fund. Syempre, salary. Pag salary natin dito. Pero pag savings nyo dito, ilagay nyo. Then, relationship to receiver. Sa akin naman magre-receive. So, self-transfer. Okay na yan. Then, click next. Ayan na, we need to verify your information. Then, click itong continue. I-double check nyo lang ito. Then, confirm. Okay naman siguro to. Oh. Additional ID info needed. Continue. Try natin. Continue lang. Click lang natin. You have exceeded your
transfer limit. You are permitted to send up to a maximum of 5,000 ringgit only. Ay, oh. Okay, then, kailangan ko tong ano. Got it. Bakit ang, kailangan natin ano, 5,000 only daw. Hindi palitan natin. Akala ko pwede ang ano. Try nga natin. $5,000. Okay na ba? 5,000. So, piliin ulit natin GCash. GCash. Ang limit ng ang maximum limit ng ano Western Union is 5,000. So, kanyan ulit. May matitira sa akin. Then next. Then same lang ulit. Piliin nyo yung bank account nyo kung saan siya manggagaling. Then continue to pay. GCash. Okay na yan. Then next. Ayan. Ito, reviewin nyo muna to. Bali, 5,000 yung isi-send ko. Tapos may transfer fee natin ringgit. So, magiging 5,010. So, ang marireceive ko is 76,461.78 and peso. Ang rate ngayon is 1 ringgit is equivalent to 15.2924 sa ano peso. Pero pag sa touch and go, 15.27 ngayon. Then, click nyo lang itong box. I agree to Western Union Terms of Services Online Privacy Statement and FPX Terms and Condition. Then just click send. Pag okay na ano, pag okay yung details, then click send. Wait lang natin, mahina yung net ko siguro. Magdadirect siya sa public bank ko. Next. Then, yes lang natin. Password. Then, use. Then, login. Ayan. Then, mapupunta kayo dito. Ayan. Then, confirm nyo siya. Confirm. Then, punta kayo sa public bank nyo para i-confirm yung details. Ayan. Pero pag nandito na ako, hindi na siya mag-video. Kasi policy nila dito, ano, para sa safety ng ano membro. Then ayan, ito na siya. Then i-click ko lang itong approve. Pero syempre hindi nagpapakita sa screen natin kasi ganyan ang policy nila dito. Approve. Then ilalagay ko yung password ko, I mean PIN or fingerprint. Ayan, transaction approve. Then done. Tingnan natin kung nag-proceed. You have exceeded. Parang hindi siya nag-go. Sabi niyan you have exceeded. Bakit may ano ba? Tingnan natin kung hindi siya nag-go. Something went wrong and we could not process your request. Change payment. Visit a Western Union agent. May na-limit kasi ako dun sa ano. Kailangan ko ulit siyang ano i-adjust ulit. Kaya wait. Punta ako sa saan ba yung limit na yun? Saan na yun? Ano yung you have exceeded FPX transaction limit. Please increase your limit via BPE profile maintenance. Manage profiles and change daily. Ituloy na natin kasi kahapon is ano na change ko muna yung limit niya. Ayan, ito. Continue to review. Punta ulit tayo dito. Kasi kahapon is ano na, yung limit in-adjust ko muna. Tingnan natin kung magpo-push through ngayon. Continue. Continue lang natin.
Ayan siya. Check lang natin ulit ito. 5,000 bali. 76. Okay, then send. Then ida-direct nila tayo sa sa public bank natin. Next lang natin. Yes. Then password natin, ilagay natin, then continue, ay login. Then ito siya. 5,010 lahat kasi may charge na 10 ringgit. Then confirm lang natin. Pwede niyong basahin yung ganyan, oh. Ayan, ganyan siya. Then confirm. Click lang natin yung confirm. Then punta tayo sa public bank mismo na apps natin. Maghintay lang tayo. Mahina yung net kasi nakakonect ako sa isang phone ko. Pero pag ma-open na ito, hindi na siya mag-screen record. Kasi secured yung bank account nila dito. Ayan, then approve ko lang. Pero syempre hindi nyo siya makikita dyan sa screen natin. Kasi policy siguro nila. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Kahit screen record is hindi siya magpo-push through. Ayan, complete na siya. You have made a FPX payment of. Okay na siya. Tingnan natin sa Back ulit tayo doon. Saan na yun? Back tayo dito. Please wait. Ayan, nag-push through na siya. Your transfer is accepted. We are finalizing the transfer with your bank and we will email you as soon as it is finished. Ayan, ito na yung receipt natin. Later ito. Ayan, 1529 bali 76,461. Nine 19358 923. Okay na siya. Then ganyan na siya, tapos na. Pero sabi dito minutes lang ma-receive natin agad, pero kasi online siya, kailangan nating maghintay. Sabi dito money will be available in minutes. So maghintay tayo kung papasok siya. Kasi nagbawas na yung ko dito, yung hindi pa nagbawas yung public bank. Tingnan natin kung siya. Ayan, ito siya. You made payment of 1 minute. Sending ngayon, ewan ko kung magpo-push through ito. Yun lang guys, update ko na lang kayo sa next. Pag pumasok na siya. Ayan, ituloy ko na siya. Pumasok agad within 3 minutes. Kasi ito na-receive ko na siya sa GCash. Ito yung niya, sabi. You have received this GCash remittance from. Ayan. Pumasok na siya. Tapos nag-email din sila. Ito Ito yung receipt natin. Ayan, 76. Then, punta tayo nga dito. Pero, para i-refresh natin. Tingnan natin. History po. Ayan, delivered na siya. Sent and progress delivered. Successfully completed your money transfer and it is available in your receiver's digital wallet. Check na natin yung sinend kong remittance kasi pumasok na siya. Ayan, ito na siya. 76,461.78. Check natin yung notif niya. Transaction. Ay, wala pa ba? Wala na, late yata. Ayan, receive remittance. 76,461.78. Then, punta tayo sa GSave natin para ilagay natin. I-invest natin.
para may interest tayong marireceive everyday. Punta lang tayo dito sa Ono Ready Digital Bank. Then, deposit money lang. Click natin. Ay, wait. Ano ba yun? Tingnan natin muna kung ilan ay magkano lahat yun. 76, 461.78. Ayan, balik ulit tayo. Then, punta tayo sa Ono. Then, deposit money. 76, 461.78. Deposit natin lahat. Then, continue lang natin. Next. 76, 461.78. Then, pay. Click lang natin tong pay. Ayan, pumasok na siya. Successful. Then, tingnan natin. Nag-zero na yung ano natin. Ayan, zero na yung balance natin. Punta ulit tayo dun para i-check. Ayan, refresh natin. Ayan. Ito pa lang yung ano ko ngayon. Para ipakita ko sa inyo. Ayan, pumasok natin deposit 100. Nag-deposit ako tapos deposit 76. Ito yung remittance natin. Then, ito yung account ko. Ito yung itong available balance, pwede ko siyang i-withdraw anytime. Itong deposit accounts na dalawa na 100, time deposit ito siya, 106% per annum, 12 months, 1 year siya. Tapos pag makukuha ko pag nag-mature is 6,000. Yung isa naman, itong nasa baba, ayan, 1,000 din, tapos 4.75 per annum, tapos 10 months ko lang siya nilagay, kaya mababa yung interest rate niya, 4.75 per annum. So, ang makukuha ko lang pag matapos yung 10 months, 3,956.16. Samantalang yung yung available natin is, ito siya, available balance, nag din ito ng interest per day. Ito siya. Ito, 4.81. Ito yung tax niya, 4.81. Ayan, nag-withdraw ako kahapon ng 100, kaya 4.80 na lang. Then ito, kaya madadagdagan ulit kasi nag-deposit ako, madadagdagan yung interest niya everyday. Pero syempre pag nag-withdraw kayo, syempre mababawasan yung interest niya per day. Yan lang guys. Sana nakapulot kayo ng aral para hindi niyo ilagay sa bank na walang interest or 1% lang per year ang interest. Kaya mas magandang mag-save tayo sa digital banks, yung mga e-wallet natin. Yan lang guys. Please subscribe and like my video. Thank you. I-check natin ang palitan ngayon kasi tumaas siya. Nag-notify sa akin. Wait, saan na yung notify? Ito siya. Ayan. 15 kasi naglagay ako doon na pag tumaas 15.30 ino-notify ako, kaya tumaas siya, nag-notify sila within 3 hours ago. So ang rate ngayon is 1 ringgit is equivalent to 15.47 sa peso, pero tumaas ulit. Tingnan natin sa apps. Kung saka ako nag-remit na, saka tataas ang palitan. Laging ganun pag natapos akong nag-remit, tataas ang palitan. Nakakabwisit pag ganun. 15.29 lang yung ito yung 5K na sinend ko nung Sunday. Tingnan natin yung history nito. History. Ay, ganito pa rin. Yung sana ipapakita yung basta 15.29. Pero wait, saan na yun? Ito siya, 1 ringgit is equivalent to 15.29. Pero ngayon, tingnan natin. Tumaas siya, grabe yung tinas ngayon. Yung Sunday ko lang siya sinend. Tapos nung Monday, 15.30, naging 15.30. Tapos noong kahapon, Tuesday, 15.30 nung umaga. Pero nung hapon, naging 15.35. Tapos ngayon, biglang tumas. Try natin ang 500. Sige, ganyan niya. Ito naging 15.51 siya ngayon. Wait, nag-exceed kasi dapat lang 5,000.
Ayan, try natin. Ayan siya, 15.51. Ang laki ng difference noong Sunday. Tapos ngayong Wednesday, biglang tumaas. Sayang din yun. Malaki din sana yung bali 200, ay 2,000 yung pagitan ng sinend ko. O 77 dito sana. 77K. 77,596.04. Pero wala na tayong funds, saka naman tumas yung palitan. Sayang din ito, no. Laging ganun pag nagsisend ako. Okay, medyo mataas siya, tumaas, pero biglang mag-steady, tapos mag-steady, tatas ng konti, tapos biglang tatas. Ganun lagi eh. Kaya instead na mataas yung makukuha ko, wala na kasi if you will not be saved, you want to continue. Ayan, 77 dapat. Ito lang nakuha ko, 76. May 1,000 plus pa pala na pagitan. Sayang din yun, no. Malaki kang halaga din yun. Pero pag sa touch and go, naging 15.50 sa touch and go. Kaya medyo minsan mataas ang rate ng Western Union kaysa touch and go. Pero may situation din na minsan mataas ang rate sa touch and go, pero bumaba na sa Western Union. Yan lang, pinakita ko lang sa inyo para malaman niyo. Thank you. Please subscribe and like this video. Thank you.